Medyo maaga ko ngayon hinatid si Eya sa school para naman makapaglaro muna sila ng mga classmates niya. Habang naglalakad nga kami papunta sa classroom nila, ayan, napaka-sweet ng dalawa. O diba, hindi halatang nag-aaway minuminuto, oras-oras. Pagdating ko naman ng bahay, nag-start na ako maglinis. Nasa school si Eya, ito yung pinaka-start ko na paglilinis. Ano kasi habang andito siya sa bahay, naglalaro sila magkapatid. Kaya itong bahay talaga namin sabog-sabog. Kala mo talaga kung dinaanan ng bagyo. Kung sa mga kalat na laruan nila, pinaglaruan din nila yung mga tissue at mga wet wipes. Minsan kasi hindi ko na rin napapansin mga ginagawa nila. Lalo na talaga kung sobrang busy ako. Nag-wipes din ako ng bongga sa sahig. Ano kasi napakalagkit. Punong-puno ng mga kanin tsaka mga tapon-tapon na gatas. Minsan talaga ang pinaka-me time ko na lang itong paglilinis. At pinakamasaya talaga yung makapaglinis ka na mapayapa. Yung walang nangungulit, tumatawag, humihingi ng dede, umiiyak, nagbugbugan at kung ano-ano pa. Yung time na yan, nagpalit na lang din muna ako ng damit na pambahay. Kasi I'm sure sa paglilinis ko mapapawisan ko lang yung damit kong pang-alis. Susutin ko pa kasi mamaya yun pang sundo kay Eya. Nung kinahapunan naman, nagsasakyan na kami sa pagsundo kay Eya. Kasama kasi namin sila mama at papa. Didiretso kasi kami sa mall, may bibilhin si mama. Isasabay ko na rin yung pagbili ng sapatos ni Eya. Bibili ko kasi siya ng rubber shoes pang PE. Pagdating naman dito sa mall, dumiretso kami dito sa may Adidas. Kaso nga lang wala kaming nabili. Pinull out na daw kasi yung mga pambata. Sayang last time may nakita pa naman ako dito maganda. Di ko lang binili kasi wala pang budget nung time na yun. Kaya lumipat na lang kami sa ibang store. Pagdating naman namin sa kabilang store, pinamimili ko si Eya. Pero ang gusto niyang mangyari, bilhin namin lahat. O diba, akala mo naman napakadami namin pera. Minsan talaga itong mga anak ko, ang akala nila sa akin, nagtatain na lang ng pera. Actually, sa store na yan, wala rin kami nabili. Meron kasi ako napili para kay Eya, kaso nga lang, wala na daw size para sa kanya. Kaya sinabihan ko si daddy na kinabukasan, pumunta na lang kami ng Nike sa may high street. Malaki kasi yung Nike doon at may mga pambata, madaming pagpipilian. After naman sa loob ng market, lumabas kami, nagpunta kami dito sa may Fiesta Market. Bibili kasi kami ng pansit tsaka ng ulam nila mama. Then titingin-tingin na rin kami nang pwede naming mamerienda. Nagantay na lang kami dito sa table. Bumibili pa kasi si mama ng sisig. Nagkikrave daw kasi siya ilang araw na. Samantalang ito naman si Lucas mukhang antok na. Kanina pa nga yan nagsasabi na gusto na umuwi. Paano kasi maaga nagising yan kanina? Pagka-uwi naman namin, idinaan ko muna ng parlor si Eya. Paghugupitan ko muna siya ng maiksi. Paano ba naman, may mangilan-ngilan ako nakitang lisa. Kana lang siguro siya magpapahaba ng buhok kung kaya niya na ayusin yung buhok niya. Pero in fairness ha, mabilis lang siya nagupitan ni kuya. I mean ni ate. Basta. Mahirap kasi gupitan yan si Eya. Sobrang likot kasi. Sa puntong yan, panay ang banggit niya, maiksi na daw yung buhok niya. Pero sinasabi ko naman sa kanya na okay lang, mas bagay naman sa kanya maiksi. Medyo nagmukhang dalaga nga siya nung maiksi ang buhok niya. Pinalagyan ko na rin pala ng konting bang. Ewan ko ba noon naisipan ko at pinalagyan ko siya ng bang. Samantalang ayoko na may bang siya. Kasi minsan natutusok yung mata niya, lalo na pag medyo humaba na. Ayoko naman pakailaman na gupitan, baka matusok ko mata niya. Medyo nangihinayang ako na pinagupitan ko siya niya. Pero mas okay na yan kesa naman pamugaran ng kuto ang ulo niya. Yun lang, share ko lang. Salamat.